Radyo. Sarge, pahinga muna tayo. Men, magpahinga muna tayo. Alpha 1 to team leader. Alpha 1 to team leader. Sir, may tawag. Alpha 1, this is team leader. Come in. Sir, positive ang target natin. Nandito yung mga hostage. Good. Okay, Cordero. Do not do anything na makakabulabog sa mga terorista. Hintayin niyo ako. Do you copy? Pero sir, kailangan kumilos na kami kagad. Baka patayin na nila yung mga hostage. Hintayin mo ako. That's an order. May banta sila. Napasasabugin nila ang village kung magsasagawa tayo ng rescue operation. We must move cautiously. Stay within your area. Do you understand? Yes, sir. Let's go. Kung hindi ibibigay ng gobyerno ang radyo, uubusin natin to. 放在我，我要给你钱。 Tatapusin kita! Putok yun ah! Tignan nyo! Tiga! Sumama ka! Magsilabas kayo. Palabasin ang mga tao! Sasabog ang lugar na to! Lumabas kayo dyan, sasabog yan! Bilis! Bilisin nyo! Bilis! O kayo, pasabugin niyo ang bombaryo. Ha? Mayungan kayo dyan! Abdul! Colonel! Sir, ba't ngayon lang kayo? Umalis na kayo. Hindi ko na kayo kayang saluhin. Mahalata na tayo.
Sige na. Sir, paano tong hostage? Sama niyo na yan. Dali. Liga! Wala na kayong pupuntahan. Impyerno na ang kabila nito. Papatayin namin to! Eh di patayin mo. Hindi ko naman kilala yan eh. Ah! Punyeta, Cordero! Hindi ba sabi ko sa'yo? Hintayin mo muna ang utos ko. Bago kayo kumilos. Nakikipaggera ka na pala dito. Sir, uubusin na nila yung mga hostage. Kaya kumilos na kami. God damn it, Cordero! Wala akong pakialam kung patayin man nila lahat ng hostage. Ang importante, sundin nyo ang utos ko. Wala akong pakialam sa inutos nyo. Ang alam ko, ang misyon namin dito ay iligtas sa mga hostage. Kayo, sir, ano ba ang misyon nyo dito? Ang misyon mo, Cordero, misyon ng mga tanga. Sige, sir. Paputukin na natin to. Para pagsabog ng utak natin, malaman natin kung sinong tanga sa ating dalawa. Arrest this man! Dali na yan! This military court is sentencing you, Master Sergeant Redentor Cordero, team leader of the 3rd Unit of the Special Forces, to be dismissed from the military service. Brad, yung sigarilyo mo, ang usok. Bakit? May reklamo ka ba? Kung pwede lang naman. Hindi pwede. Saan, sir? San Vicente. Kayo, boss. Ba't nagmamadali ka, ha? Mamaya na. Saan ho kayo? Diretso. Kayo, boss. Diretso rin. Oo. Dalawa. Yung front page, tingnan mo. Ganda naman. Ano ba? Mga bastos, mga manyakis! Bindangera ka! Eh, nananansing kayo eh! Kung ayaw mo may katabi, bayaran mo itong upuan namin! Hoy, mga manyak, baka hindi nyo alam na alam ko na sinasamantala nyo ang pagtulog ko. Nanminansig na tayo. Pwede, ha? Sinungaling ka! Mga Sinungaling ka! buwisit! Suplada ka! Ha? Ah! Huwag kang makialam dito! Tara! Kaya ikaw, miss, sa susunod, pag matutulog ka sa bahay, ha? Hindi dito sa bus. Plado. Brad Candy?
Bilisan mo. Isang ahong stick na sigarilyo. Mama, di niyo po ba alam masama sa bagang sigarilyo? Candy na lang. Mama! Masama sa ngipin ng candy! Sana naman huwag kayong mabulag sa mga developer na yon. Bagamat maliit ang bayan natin, malaki ang bentahin natin sa ibang mga kanuglog na lugar dahil sa malaking agrikultural na lupain dito. Oh, nandun na ako, Merto. Pero ang nagiging problema lang ng ibang magbubukid, gustong ibenta ang lupa at paghati-hatian ng pera. Oh, magkapiho muna kayo. Kamerto, mas lalo na yung ating mga sakada. Parang karamihan sa kanila. Sawa na sa buhay, sa bukid. At maraming reklamo. Kesyo, mahirap daw patubuin ang tubo. At taga-tustos lang daw kami ng asukalera sa syudad. Nang ibinigay ko sa inyo ang mga lupaing yon, hindi pa pinaiiral ng gobyerno ang reforma sa lupa. At yun ay sa dahilang naniniwala ako sa liderato ng bawat isa sa inyo. Kaya huwag niyong sayangin ang pinaghirapan ng aking mga ninuno. Pilitin niyong ganyakin ang inyong mga sakop. Aba, narito pala ang bunso mo, Kamerto, ah. Pwede. O sige mga kasama, saka na lamang tayo mag-usap-usap para makapagsolo naman kami nitong anak ko. Sige po, Kamerto, tutuloy na po kami. Sige. Tuloy na po kami. Oh, kumusta ka na iyo? Mabuti ho. Mauna na kami. Sige. Sige ho. Reden, pa. Nang matanggap ko ang sulat at malaman ang nangyari sa'yo, natuwa ako, Reden. Nasabi ko sa sarili ko, ginusto na rin siguro ng Diyos yun upang matutunan mo na rin ang landas patungo rito bago man lang ako mamatay. Sa tagal ho ng panahon ng pagkakalayo natin, ilang beses ko na hong binalak na bumalik dito. Pero, Ang magkadugo ay magkadugo. Kahit saan man daanin. Alam ko, nasasabik na rin sa iyo mga kapatid. sana nga, Papa. Kamerto, baka nagugutom na si Reden. Mabuti pa, paganda ko na siya ng makakain. Halika na, anak. Good morning, children. Kakausapin yata ako. Good morning, Tuloy yata yung children. party kila ma'am. Parang nakikinikinit ako kapag ka nagkaroon ng provincial-wide conference ang mga principal. Si Miss Rowena Cordero ang pinakabatang magiging principal ng San Vicente Elementary School. Tama na nga kayo dyan. Eh, next month pa naman yung effectivity nun. Kung ano-ano na yung pinagpapantasya nyo dyan. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Dapat lang naman, ano? Ang tagal mo rin nagfa-function sa acting capacity mula nung mag-retire si Miss Atendido. Okay lang sana yun eh. Kaya lang tuwing maalala ko na parang dumaran tayo sa butas ng karayom. Sa request ng chok na tulad nito. Nakatakot-takot ang red tape. Kumbinsido na ako na talagang dapat maging formal na yung appointment ko sa DEX. Ma'am, eto na ho pala si Merced. Oh, Merced. Good morning, everybody. Mukhang masama yata ang araw ng best friend ko, ah. Tumalo ka lang dyan sa inyo. Nagkaganyan ka na. Bakit?
Nagkagalit ba kayo ng parents mo? Weekdays na nga lang kung umuwi ako sa kanila, magkakatampuan pa ba kami? Okay lang sa bahay. Eh bakit ka ganyan? Tingin ko tuloy parang delayed na naman yung sweldo natin. Sige na nga, ikikwento ko na nga sa'yo. Na mabawasan na rin tong bigat sa dibdib ko. Napaka-antipati ko kasi nung lalaking yun. Oh. O sige, kumain na kayo. Pelito, naisip ko ngayong happy ka na. Kailangan mo ng mas matibay-tibay na sinturon. Pinasadya ko pa to sa Zamboanga. Kapit mo na lang dyan. Pakibilisan ang paglabas ng pagkain. Babalik pa ako sa headquarters. Kuya Mike, pinagawan kita ng bag. Lalagyan ng mga gamit mo. Rowena, kailan ba magre-report sa akin yung sinasabi mong kapatid ng co-teacher mo? Nahihirapan ako lang clerk sa clinic eh. Ayan mo. Kakausapin ko bukas si Merced. Sir? Reden, kukurutin kita dyan kapag wala kang regalo sa akin. Pwede ba yon? Dahil sa isa kong utol na babae, kakalimutan ko pa. Pabango. Paborito mo yan, di ba? Thank you, ha? Ikaw naman kasi. Ang daya-daya mo. Parating si tatay na lang pinadadala mo ng sulat. Samantalang, miss na miss ko na yung kwentuhan natin. Sorry ate Mas gusto ko kasi nagkukwentuhan tayo ng personal eh. Tulad nito, mas masaya. Huwag kayong mag-alala. Magmula ngayon ay mamamalagi na rito si Bunso. Kaya nakumbinsi ko siya na maghanap na lamang ng ibang mapapasukan. Hayaan nyo. Magbuhat ngayon. Hindi na ako maglalayas. Tsaka pala papa, huwag nga kayong makialam sa mga lupaing ipinamigay nyo na. Hayaan nyo na yun sa mga tauhan nyo. Mabutit na banggit mo yan, Kuya Lito. Dahil marami sa mga pasyente ko nagtatanong kung nagbalik daw uli ang alitan ng pamilya Cordero at Ibarra. Eto na naman tayo. Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo na pangimbabaw lang ang pinakikitang kabutihan ng Gobernador Guevara na yan at ng kanyang anak na si Alex? Simulat sa pulpa, traidor ang angka na yan. Pa, alalahanin mo akong hepe ng pulisya dito sa San Vicente. At ako'y nasa ilalim ng tuwirang pamumuno ni Governor. Ang pangit naman tignan na ang ama ko mismo ang siyang pangunahing kumakalaban sa kanya. Para tuloy lumalabas na meron kayong political ambition. Na balang araw tatakbo kayong gobernador ng buong lalawigan. Teka. Tila yata lumalawak na ang issue kung saan sana nagsuot. Ang sa akin lang naman wag nang pakialaman yung mga lupang ipinamahagi ko na. Alam ko ang Alex Guevara na yung kakonsyaba ng mga multinationals na magtatayo ng mga planta dito sa atin. Madedihado lang ang mga taga-rito. Alam ko yan. Kuya Lito, Kuya Mike, bakit hindi na lang natin hayaan si Papa sa gusto niya? Wala naman ako nakikita masama dun. Kung ang tingin ng mga Guevara ay kinakalaban sila ni Papa, hayaan natin sila. Maliwanag na mababaw sila. Hoy, Beden! Kailan ka pa nagkaroon ng konsensyo para sa pamilya natin? Kung inaakala mo sa matagal na panahong paglayo mo sa amin, ay nakalimutan ko na ang kasalanan mo, nagkakamali ka. Patay ka na. Di pa rin kita mapapatawad. Mas mabuti pang pansinin ng isang pulube kaysa sa isang sutil na kapatid na katulad mo. Pwede ba pakiusap lang? Tigilan nyo na yan. Bakit ba napakatigas ng mga loob ninyo? Kahit pagbali-baligtarin na natin ang mundo, hindi natin mayalis ang katotohanan na kapatid natin si Reden. Siya'y kadugo natin. Teka muna, kakain ba tayo? O magpapatayan? Sigurado, Kuya Lando. Siya yung best friend mo. Parang G.I. Joe. Doon sa picture na ipinadala niya noon sa'yo. Oo, baka nananaginip ka lang. Sa Mindanao nakadestino yun. Sabi nga niya sa akin, hindi siya basta makakauwi rito. Pero siya yung nakita ko sa bayan kahapon. Siya yun. Bakit hindi mo ikinuwento sa akin kagabi? Marami kasi akong homework eh. Kaya binantayan ako natin, Merced, para matapos agad ako. Nakakainis nga eh. Ang higpit-higpit. Dapat lang. Kaya nung-assign dito yan sa bayan para magtrabaho, dito ka na pinatira sa atin. Siyempre, malayo pa pag uuwi siya dito
dito sa Santa Monica. Hindi lang yun. Para maalis yung ugali mong bulakbol. Basta, pumunta tayo kay Kuya Reden. Para makipagkwentuhan ako ng tungkol sa gera katulad nito. Kaya aga-aga nagdidiskusyon kayong magkapatid. Ano ba talagang issue ha, Kuya Lando? Kilala mo naman itong pinsan mo. Tulisan. Basta't kakulitan ang pinag-uusapan, wala nang tatalo. Tata Temyo, ano ho ba yung surpresang sinasabi nyo? Basta sumunod ka sa akin. Matagal kong iningatan ito dahil alam kong babalik ka. Pinasabik nyo naman ho ako eh. Nasaan ba yun? Halika, sumunod ka sa akin. Naroon sa bodega. Talagang iningatan ko yan para sa pagbabalik mo. Salamat, Tata Temyo ha. Boss, Oh, Brando. Kumusta na lakad mo? May balita ako. Uminom muna kayo, Brando. Kaya nga ikaw ang pinagkakatiwalaan ko eh. Mabuti pa ihintayin natin si Papa. Magandang umaga po, Gobernador. Magsiupo kayo. Ayos na bodega ng mga barel, Gov. Sa atin na ang caretaker doon. Pinayroll ko na, kaya wala nang kawala. Kaya lang pa, problema pa rin natin ang bayan ng San Vicente. Si Merto Cordero lang naman ang tinik dyan eh. Pinatatagal nyo pa. Isang kapanipaniwalang aksidente lang. Tapos na ang problema natin. Inip na ako, Alex. Ano ba, puro na lang ba kayo plano? Relax lang pa. Matagal ko nang ginigisa sa sarili nilang mantika ang mga kordero. May tiwala na sa akin yung panganay nilang si Lito. Yung hepe. Gusto kong maging malinis ang lahat. Ayokong masisira ka sa mga tao ng lalawigang ito. Huwag kang pakalilingat. Baka mabaligtad. Hindi mo alam. Ikaw na pala minamaniobra nila. Alalahanin mo, Alex. Kalaban kong mortal ang angkan na yan. Papa, noon pa man, nasa utak ko na ang mga bagay na yan. Kitang-kita mo naman ang ngit-ngit ko. Kapag eleksyon, tanging sa bayan ng San Vicente ka lamang natatalo.
Kaya naman natin walong bayan, Gob. Tsaka kahit kailan, hindi kayo matatalo ng gobernador. Sa atin naman nakaupong mayor dun eh. Nasasabi nyo lang yan dahil hindi pa aktibong pumapasok sa politika si Merto. Eh kung biglang bulatin ang utak niya at tumakbong gobernador, paano na ako? Hindi na tayo aabot dun pa. Planchado na halos ang susunod kong mga hakbang. Walang bulilyaso. Sabi mo nga, kung hindi natin makuha ng patayo, kunin natin ang pagkapang. Ang bayan natin talaga na yatang walang asenso. Abay, habang nagmamahal ang mga bilihin, lalong humihirap ang buhay. Eh, sino bang dapat sisihin, Kabestre? Abay, sino pa? Kundi tayo mga tiga rito at lahat ng bumoto kay Mayor natuta ni Governor Guevara. Naku, Kabestre, hinahinaan niyo man ang bunganga niyo. Baka may makarinig sa inyo rito. Bakit? Totoo naman sinabi ko Magmula nang maupo yan si Mayor dito, bilang na bilang ang araw na narito yan. Kadalasan kung wala sa Maynila yan, nasa abroad, nagpapasarap. O ano? Di ba? Sabagay. Oo. Kabestre, Hmm. di ba si Reden yun? Ang bunso ng mga kordero? Oo nga no. Abay dumating na pala ang damuho. Reden! Tumahan ka muna, halika! At Soft nang drinks. makapag-soft drinks, dali! Magandang umaga ho. Kamusta na ho ba, Kabestre? Mabuti naman, iho. O ikaw, Tipoy. Ito, mabuti. Maupo ka muna, iho, at mag-soft drink ka. Yung soft drink, bilis! At saka ho, sigarilyo. Saan ka ba, iho? Ay, isang stick lang ho. Stick lang. On the house to, iho. Ma'am Bestre, halos wala akong pinagbago tong tindahan nyo Eh, ganito rin ho ang itsura nito noon eh. Walang kwarta, iho. Nauwin lahat sa puhunan. Tsaka solo lang naman ako eh. Libangan ko lang ang pagtitinda. Eh, yung anak nyo, yung nag-abroad. Nadagit ng hapon. Nakalimutan na ako. Kabestre, magkano ba itong nakain namin? 3.50 lang yan. At sa'yo eh, 4. Sandali, iho. Asikasuhin ko lang tuhan ng buhay. Babalik ako. Hintayin mo ako rin din, ha? Maghuhuntahan pa tayo. Sige ho. Aling Belen, pwede mo makisindi? Ito ang bayad namin, oh. Reden, mauna na kami sa'yo. Sige ho. Yung sa akin ho, pakikwenta. Gano? 8 pesos. Pakalista muna. Lista na naman? Wala na eh. Sige na din. Inay? Riden! Hataw businahan mo nga't parang natutulog. Ate, andiyan ka pala. O ano? Akala ko ba sasama ka sa akin sa school? Sandali lang ha.
yun ah. Sige, Atang. Mga bata, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang wastong pagbigkas ng mga salita. Uulitin ko ang salita, susundan niyo ko. Naintindihan niyo ba? Katahimikan. Kalusugan. Ma'am Rowena, susunduin ko ba kayo mamaya? Hindi na hataw. Maaga naman siguro ako makakauwi mamaya eh. Tsaka, may bodyguard naman ako eh. Sige, Ding. Siya nga pala, Ding. Yung mga talon mo, ha? Turo mo naman sa akin yun, oh. Gugulatin ko lang yung tropa ko. Kaya mo, darating din tayo doon. Oh, mamaya uli ah. Sige, oh, ma'am. Hinugutay mo naman ako eh. Imposible na mag-apply kang janitor dito sa school namin. Kasi ate, sawang-sawa na ako sa kahawak ng baril eh. Gusto ko, maiba naman. Walis naman ngayon. Hay nako. If I know, baka naman mag-window shopping ka lang dito ng mga maliligawan mo. Pero kung sa bagay, marami yata akong mga bagong teacher ngayon dito. At puro miss pa. Aba, ate, Talaga. ayoko ng teacher. Bakit? Eh sigurado ako yung date namin mauwi lang sa lecture. Ikaw talaga, puro kabiro. Pero, baka masira ka dun sa isang teacher ko dito. Si Merced. Nandiyan lang yun dun sa unang kwartong daraanan natin. Baka mapaya ka sa akin ate. At manang yung makita ko. Eh, di ikaw mismong sumilip. O sige, wag kang susunod ha. Pipintahan ko muna. Sigurado ako makakantsawan ka sa akin. Bahala ka. Sige na, tignan mo na. Kagandahan. Kabutihan. Very good. Antipatiko. Oh, okay na. Para sa susunod, hindi kayo parang natuka ng ahas. Alam mo ba, kung di ka dumating kanina, baka nag-collapse na ako. Ganon ako kapag hate na hate kong tao. Pasensya ka na ha. Ugali ko kasi yung pag nakikialam sa problema ng iba, binabalansi ko muna. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko yata makuha yun. Kasi ganito yun eh. Eto yung manyakis. Nakatabi mo. Maliwanag sa akin na may kasalanan siya. Kaya sinintensyahan ko. Ito, ikaw naman ito. Maliwanag din sa akin na may kasalanan ka. Pabaya ka kasi. Oh, nakuha mo. Sige na nga. Impressed na ako sa justification mo. Pero, paano mo naman ma-explain yan? Para mas kumpleto yung paliwanag. Talagang marunong tong lumusot si Reden, Rowena. Yan ang bunso namin. Mukhang maganda ang plano mo ah. Patuloy na makikinabang ang mga dating magsasaka kung ganun. Kaya nga itatayo natin ang planta para tumaas-taas naman ang kita ng mga tao dito. At isa pa, may libreng pabahay. Once na maging empleyado sila ng kumpanya. Sigurado akong makukumbinsi ko si Papa sa nasabi mong scheme. Natatakot lang naman ang mga taga rito na ma-displace kapag naibenta ang lupa nila. Alam mo na ang matatanda. Masyadong sentimental. Natural lang yon. Ang papa nga madalas kami magdiskusyon. Ganon din kasi ugali. Kaya mo, malamang na sa susunod na punta mo rito, may maganda akong ibabalita sa'yo. Take your time. Huwag mong masyadong madaliin. Ang importante, maliwanagan ng gusto ni Camerto ang benepisyo.
Ang totoo niyan ang gusto ni Papa, ipatayo ang planta sa mismong bayan namin ng Santa Monica. Pinigilan ko lang. Abay, oo. Kung natatandaan mo, magkaklase pa lang tayo sa koleyo Plano na natin gawing industrial site tong San Vicente. Yun na nga Kumbaga, tayong arkitekto nito. Kaya dapat lamang na matuloy. Alam ko. Di bale. Madadali rin natin ang planong yun. Teka. Mukha yatang tayong nagiging sentimental Oo nga, no? O paano? Mauna na kami. Si Brando na bahala sa'yo. Sir. May dadaanan pa ako. Isang magandang dalaga? Tutuloyan mo ba o paglalaruan? Depende. Biglang dumating yung mga kalaban. Hindi na ako makatras. Ang ginawa ko umelo ko ng konti. Pagkatapos sinabayan ko. Pinagpabaril ko. Biglang boom, boom, boom! Ano ang nangyari pagkatapos? Naubos mo ba ang mga kalaban mo? Naubos ko yung iba. Pero may natirang isa, hindi ako nakapatay. Anong kinamatay nung isa? Uminom ng kape ng may kape. Sorry. Nagkamali pala ako ng dampot. Nilawayan mo na sa'yo na. Bakit mo pa binuhay? Salbahe yun ah. Hoy, Tonton. Tama na muna yan. Gawin mo muna assignment mo, gabi na. Gusto ko pa magpakwento kay Kuya Reden Baka mapagalitan ka ng Ate Merced mo. Merced. Yung nagtuturo sa provincial school? Kung hindi ako nagkakamali, kilala ko siya, Lando. Maaari. Kasamahan si Ate Rowena mo sa school. May dumating na sasakyan May service ba si Merced? Wala. Sinundo na naman siguro ni Alex. Sinong Alex? Taga rito ba yan? Nako, Reden. Yan ang kaisa-isang anak ni Gobernador Guevara. Yung kiniinisan ng papa mo. Nanliligaw siguro sa ate mo yan. Ginabi ako sa meeting ko sa school. Nagpilit si Alex na ihatid ako, Kuya Lando. Good evening. Reden, ba't nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Aakyat sana ako ng ligaw sa'yo Hindi mo naman nasabi sa akin na may syota ka na. Boss, may kabastusan pala yan Ang yabang nun Relax ka lang, Don. Maawa ka. Sino siya? Bagong mukha. Siya nga pala, Alex. Siya si Reden. Sabi nga ni Rowena, bunso sa mga kordero. Reden, siya si Alex Guevara. Anak ni Governor. Mabuti naman na tinanggap ka na rin ng mga kapatid mo. Sana naman nagbago ka na. Huwag mong pairalin ang pagkabunso mo. Walang pinakikinggan. Alam mo, ngayon lang tayo nagkaharap. Dumali ka na. Para bang kaano-ano kita. Sino ba yan? Relax lang. Alex, mabuti pa pumasok na muna kayo. Hindi. Aalis na kami. Salamat na lang. May lakad pa kami ni Brando. Lando, tuloy na kami. Tayo na. Ang bilis mo naman magtampo. Dito ka muna. Magkwentuhan muna tayo para makumpleto mo yung impormasyon mo para sa akin. Masyado naman pikon yung boyfriend mo. Wala kami nun Naliligaw pa lang.
Reden, saan ka pupunta? Pauwi na ako. Hatid kita. O sige. Pero bibili na ako sigarilyo. Barya. Idol, pasensya ka na ha. Talagang barya lang eh. Lagi naman eh. Isang akong stick ng sigarilyo. Dali lang. Ikaw ba si Reden? Oo. Uy! Salamat ha. Welcome. Ayun o. Bakal eh. Dali! O ano? Ngayon, titino na kayo. Ano na naman kalokohan yan, Reden? Mga hudlom. O nga, Epe. Mga sigang gala. Balak pa nga upakan sa Reden eh. Puro lang pala forma. Wala nga binesa eh. Ha? Ano? Kuya, Ikaw! wala ba kayong curfew rito? Hoy, Reden. Pumasok ka nga sa loob. Doon tayo mag-usap. Wag na, kuya. Turn over ko lang sa'yo itong mga to. Yun lang naman eh kung pakikinggan mo yung reklamo ko. Sarento, bahala ka na rito ah. Regalo ko sa'yo. Ta! Puro kayo kalokohan. Pasok! Tatanda na kayo. Ayaw niyo pa magpakatino. Pasok! Reden! Malaki naman palang natutunan mo sa pagsusundalo eh. Dati, ni ayaw mong humawak ng sandok. Parang... gusto ko na yatang bumilib. Hindi lang yan, ate. Pati yung mahihirap na putahe. Kaya ko yan. Ba, okay yun. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng pagmalakihan ng mapapangasawa mo. Kahit na wala siya, hindi ako magugutom. Bakit mo ba ginagawa yan? Hindi pa ba malinaw sa'yo yun, ate? Umaareglo lang ako. Alam mo namang malaki ang naging pagkukulang ko sa inyo eh. Wala sa akin yun. Alam mo naman yun, di ba? Sa'yo, wala yun. Pero kay Kuya Mike, tsaka kay Kuya Lito, hindi pa nila makita yung pagiging sincero ko sa pagbabalik ko. Kuya! Ano ba? Bastos ka! Wala kang ginagalang. Ano bang problema mo? Tumigil ka, Rowena, ah. Baka tamaan ka sa akin. Anong kaguluhan yan? Itong sutil niyong anak eh. Pinamukhaan ako kagabi sa presinto. Pinahiya ako sa mga tauhan ko. Parang pinalalabas na wala akong ginagawa para sa katahimikan ng San Vicente. Hindi ko alam na mamasamahin mo yung ginawa ko. Kung alam ko lang, iniwanan ko na yung mga yun. Teka muna, ano man pinag-uusapan ninyo? Pag-usapan na natin ito ng mahusay. Oo nga naman. Di yung bigla kang darating at walang kaabog-abog, sasaktan mo si Reden. Sige, Rowena. Kampihan mo ng todo. Ewan ko lang kung balang araw, magsisisi ka. Ganyan naman yung si Rowena eh. Tayo pa minamasama sa pagdidisiplina dyan kay Reden. Bihira naman kayo. Pati itong walang kasalanan, dinadamay ninyo. Kaya nyo, kung kamatayan ko makakasagot sa mga inaakala nyong kasalanan ko, madaling hanapin yun.
Reden! Reden! Hindi ako magtataka kung maburangan ka ng mga kordero sa San Vicente dahil sa pagkakawatak-watak. Nakita kitang dumaan sa bahay kanina. Pero hindi ka tumuloy. Kaya naisip ko, nasundan kita dito. May problema ka ba, Reden? Iniisip ko lang kung saan patungo ang buhay ko. Huwag mo sabihin na, Reden. Ang taong gumagawa ng sariling direksyon ng kanyang buhay. Siya rin ang pumipili kung ito'y magiging makabuluhan o hindi. Nasasabi mo lang yan dahil hindi ka tinatakbo ng pamilya mo. Hindi mo nararamdaman ang lungkot na nag-iisa. Nasubukan mo na ba, Merced, na ang sarili mong pamilya maghangad ng iyong kamatayan? Nung nasa Mindanao ako, walang halaga sa akin ang buhay. Dahil alam ko, walang pamilyang naghihintay sa akin. Pero nung makilala kita, nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Nagkaroon ng halaga ang buhay. Ikaw ang dahilan, Merced. Kaya gusto kong magbago. Kahit na ayaw kong bigyan ng pagkakataon ng aking mga kapatid. Naintindihan kita, Reden. Yan, Reden, yan. Yung sinasabi ko sa yung warehouse ni Alex Guevara. Yung anak ni Gob. Tsaka yung nakainkwentro mo ng isang gabi. Diyan ko sila madalas makakita. Kaya naniniwala ako, Reden. Mga bata rin sila ni Alex. Di lang yun, Reden. Meron din taong mga armadong pabalik-balik dito. At saka dun sa kampo sa gitna ng gubat. Kampo? Sa gitna ng gubat? Oo. Gusto mo, puntahan natin. Huwag muna ngayon. Sa ibang araw na lang. Huwag mo munang pagsasabi to kahit kanino ah. Ako pa. Alam mo namang hindi ako madaldal na tao. Den, alam mo na ba yung balita? Yung tungkol kay Aling Barang at saka kay Mang Isyo. Naku. Naghiwalay na pala yung mag-asawang yun. Pero si Aling Barang, may kinakasama na naman. Den! Tutal, wanted ka na sa kapwa mo sundalo. Dahil sa ginawa niyong kidnapping at bank robberies. Mabuti pang sumama ka na sa akin. Dating gawi. Tinitiyak ko. Malaking pera ang mapapasayo. 10 ng iyong mga kasama.
At ano magiging papel namin? Private army? Boljak, pansamantala lang yon. Gobernador ang papa ko. Malay mo matuwa sa'yo yun. Ayusin niya ang mga kaso mo at gawin kanyang hepe ng pulisya. At bilang pasakali, Brando ang pera. Kuya, ba't ang payat-payat mo? Parang buto-buto ka. Ano? Anong buto-buto sinasabi mo? Eto bang puro buto? Etong hinahabol ng mga kababaihan dito. Ha? Kaya, paglaki mo, kumain ka ng gulay, ha? Ano ka ba? Mamaya, makita tayo ni Tonton sa ni Kuya Lando. O ano? Alam na naman nila na sinagot mo na ako. Ibig mo sabihin, sinabi mo na? Kaming dalawa ng pinsan mo. Para kami magkapatid yan. Kaya kasalanan sa amin na maglihiman. Hindi siya nagalit? Hindi. Tuwan-tuwa pa nga eh. Ang sabi niya sa akin, kesa mapunta ka raw kay Alex, sa akin na lang. Utang na loob. Wala ka pa dito, busted na siya. Uwe, ganun naman pala eh. Bibigyan mo na ako ng isa dyan, ha? Ano ka, Hilo? Ayan sila, oh. O ano? At least ngayon gising ka, hindi ka tulad nung nasa bus ka, tulog ka. Basta. Saka na. Kina! Ito naman oh. Ano? Ano mahiya? Ang kulit mo, ah. Ano? Ayaw mo? Ayoko! Ano? Ayaw mo talaga? Ayoko! Ikaw din. Magsisisi ka. Bahala ka. Ayaw nga talaga. Ano ka ba naman, Brando? Hindi kami sanay ng ganito. Matagal-tagal na rin kami wala aksyon ah. Alam mo, pinabayaran nga kami ni Alex pero habang tumatagal, kinakalawang naman itong mga baril namin dito. Relax lang, Boljak. Konting panahon na lang. Magsasawa na kayo sa pagpapagpag ng kalawang sa mga baril ninyo. Alam mo, Brando, sa tuwing pupunta ka dito, yan na lang lagi ang naririnig ko sa'yo. Mag-iba ka naman. Maging totoo ka sana. Tanda mo, marami kaming alok sa labas. Maliit man yun, pero pwede kong patulan. Kesa naman nakatangat nakatenga kami lahat dito. Bigyan mo ako ng 2 linggo. Sigurado ko, may action ka na. Aasahan ko yan, Brando. Reden, dyan yung kampo. May dumarating. Tara. Boss, kung totoong si Reden na may kagagawan, dapat na tayong kumilos. Tawagan mo si Boljak. Sabihin mo sa kanyang isagawa ang unang plano. Kailangan magpagpag na siya ng kalawang pagsapit ng dilim sa San Vicente. Okay, boss. Kami na ho. Oh, sige. Tena. Boljak,
Yung bata ni Reden na si Hataw. Nasa klinika ni Dr. Cordero. Mabuti. 2 ibon ang tatamaan sa isang putok. Dok, salamat po sa mga tulong nyo. Walang anuman, Mang Damian. O, paano po? Pasensya na po kayo sa mga prutas. Ang dami na nga ho niyan. Sige po, magpapaalam na po ako. Sige ho, Mang Damian. Mag-ingat kayo. Opo. O, Hataw, pasok mo na lang yan. Dok? Oh, ang dami ho nito ah. Eh, kumuha ka dyan kung gusto mo. Ha? Dok, siya nga po pala may pasyente kayo sa loob. O, sige. Dok! Tama! Tayo na! Dok! Sir, si Reden. Huwag niyong patutuloyin. Sandali lang. Hanggang dyan ka na lang. Kuya, gusto ko makita si Kuya Mike. Hindi ka namin kailangan. Kuya, parang awa mo na. Umalis ka na. Kuya, makinig ka naman sa akin, oh. Si Alex Guevara may pakana ng lahat ng ito. Meron siyang private army sa bundok. Kitang-kita ko. Ang gumawa niyan, mga taong labas. Sila ang may kakayahang mandakas ng mga sibilyan. Tigilan mo yung kabaliwan mo, ha? Ang alitan Cordero at Guevara ay matagal na namin inilibing ni Alex. Hindi kita paniniwalaan. Kuya, sinisira niyang bayan. At nakita ko kagabi mga illegal niyang gawain. Isa to sa mga ebidensya. Kuya, isang kordero na nasa lanta. Bigyan mo naman ng atensyon yung sinasabi ko. Nagkataon lang naroon si Mike. Parte ng kanyang trabaho. Kuya, huwag mo sabihing baliwala sa'yo nangyari kay Kuya Mike. At mas mahalaga pa sa'yo ang samahan ninyo ni Alex Guevara. Kuya Lito, Ipahanap mo kung sinong mga dapat managot sa nangyari. Alam ko ang dapat kong gawin. Huwag niyo akong didiktahan. Ikilos ako ng sarili ko. At ipakikita ko sa'yo ang tunay na kulay ni Alex Guevara. Kapag ginawa mo yan, ako mismo huhuli sa'yo. Gawin mo. Para kalimutan ko akong bunso ng mga kordero. Kailangan makapunta ako ron. Ihanda mo ako ng bangka. Reden! Abay mo ka napakalayo ng pupuntahan mo ah. Den,
Baka gusto mo na alalay. Sama mo ako para malalay sa'yo. Huwag na. Ihanda mo na lang yung mga kailangan ko. Yan na. Boljak! Oh, Brando. Boss Alex, tasan? Parating na. Dala nga namin ng mga pasalubong para sa inyo. Ayan, oh. Ganun ba? Halika na. Sige, patuloy din ang lahat. Oh, tuloy daw kayo. Hi! Uy! Hi! Hi. Liga. Oy! Boljak! Okay to! Adaan lang, ha? Boss, dito na tayo. Andun na sila. Boljak, nasa lubos. Reden, kundangan ka naman kasi. Eh, ba't ayaw mong ipaalam kay Lando ang lakad mo? Alam mo namang mabigat yung pwersa ni Alex eh. Ataw, lakad ko to. Ayoko may madamay. Isa pa, tama na yung nagawa mo sa akin tulong na natagpuan mo ang kampo ng private army ni Alex. Reden, mag-iingat ka. Salamat. O paano? Hinga na muna tayo. O pare, tagay. Okay. Pare! Okay ba? Okay. Para to kay Governor! Yay! Para kay Boss Alex! Yay! At para sa mga Guevara! Yay! Mabuhay silang lahat! Mabuhay! Ako yung bahala rito. Sige! Sige! Ayos! Ayos dito naman tayo. Pagka ganito lagi ang buhay natin, wala nang sasarap pa.
Tayo mo ako dyan. Babalik ako. Wala. Uminom ka kasi akala mo eh. Wala nang alak bukas. Sobrang dami na nainom nito. Ano kailangan mo? Ikaw. Miss, hiramin ko lang tong hinete mo. Habulin niyo! Kayo dun!
Ikawat kayo! Doon tayo! Bilis! Bilis! Dali! Dali! Habulin nyo! Huwag niyo papabayaan makatakas! Boss, nawala si Bunso! Punyeta! Sige, balik sa kampo!
Ano kailangan nyo? Buti na lang nakakuha tayo ng mainit Oo, na ma. tubig. Ma'am, si Kapitan. Sina Brando, nakita ko kanina. Nakita ko sila pumatay kina Papa kay Kuya Mike. Ano ngayon ang plano mo? Pagkatapos ng ginawa mo sa mga tawa ni Alex, tsak na babalikan ka naman ngayon. Wala na akong magagawa, Lando. Kailangan tapusin ko na kung ano ang inumpisahan ko. Alam mo rin, minsan gusto ko na rin magdamdam sa'yo eh. Parang hindi mo ako kaibigan. Ayaw mong damayan kita. Eh, yun na nga eh. Kaibigan kita, Lando. Kaya ayaw kitang mapahamak. Tsaka alam ko, hindi ka naman sanay sa ganitong kaguluhan eh. Alam mo rin, nang umalis ka rito sa San Vicente, marami na nangyari. Napasama ako sa mga rebelde. Nagbago na ang dating Landong kaibigan mo. Na walang alam hawakan, kundi kalabaw at araro. Maraming salamat, Lando. Lando! Lando! Si Ataw yata ang dumarating ah. Anong balita? Lando! Reden! May masama nangyari. Nakahanda na ba yung mga bata mo? Boss, nakahanda na si Boljak, pati ibang mga tauhan natin. Magaling. Magaling. Lumakad na kayo. Bukas hintayin niyo ako sa San Vicente. Sige, boss. Magsaya na kayo, Papa. Bukas, mabubura na ang pangalan ng mga kordero sa San Vicente. Magaling, Alex. Nung pa man ay malaki na ang tiwala ko sa galing mo. Kanino ka ba naman magmamana kundi sa iyong papa? At yan lang ang tama sa mga kordero. Dahil sila'y masisiba sa lahat ng bagay. Sa salapi, sa kapangyarihan, at sa karangalan. At nagkataon, Papa, na mas matalino tayo kaysa sa kanila. Napakalaking kasalanan ang ginawa ko kay Papa at kay Mike. At lalong higit sa ating bunso si Reden. Naniwala ako kay Alex. Nakalimutan ko na ang ahas. Magpalit man ng balat ay ahas pa rin. Kuya, kailangan makita rin natin si Bunso. Nanganganib din ang buhay niya. Sir, si Reden.
Reden, sana mapatawad mo ako. Naging bulag ako sa mahabang panahon. Ngayon, Papa, muling mabubuo ang pamilya Cordero. Handa na lahat ng mga bata, Boljak. Papasukin natin ang munisipyo. Kailangan makuha natin si Epe. Paano kung pumalag ang mga taong bayan? Lahat ng papalag. Banatan. Tayo na! Tayo na! Sarento! May mga dumarating! Magsipaganda kayo, ah. Sino yan? Boljak, hindi ata alam ni Sarento kung bakit tayo narito, eh. Sabihin mo. Sarento! Pinapunta kami rito ni Gobernador para linisin lahat ng dumi ng San Vicente. Tama ba ako, Boljak? Eksakto. Sir, putukan nyo na. Mukhang nanggagaling sa bayan. Mukha nga eh. Reden, maiwan ka dito sa ate mo, ah. Pupunta kami sa bayan. Tayo na. Reden, saan ka pupunta? Reden! Magsenda kayo. Get ready. Sir, may gumagalaw doon ah. Hold your fire. Si Katsawan yun, ah. Ihinto mo. Yes, sir. Katsawan, may tama ka. Ano nangyari? Sir, okay Pero lang. kailangan gamutin to. Mabuti dumating kayo. Pinasok ng mga tauhan ni Boljak ang headquarters. Ha? At napatay ang mga kasama natin. Yung iba, nahuli. Ang dami nila, sir. Ikaw ang hinahanap nila. Kailangan mag-ingat tayo, sir. Desidido silang ubusin tayong lahat. Reyes! Sir! Pumunta ka sa Provincial Command. Kumuha ka ng reinforcement. Yes, sir.
Sige, lakad. Sige! Lakad! Sige! Ikulong lahat yan! Ha? Sandali lang. Bojack, si Gobernador. Go ahead. O, Boljak. Ano na ang sitwasyon ninyo dyan? Papa. Magaling. Talagang pinanindigan ng anak ko ang pangako niya sa akin. Kaya mo, Boljak. Bukas na bukas din. Ikaw na ang bagong hepe dyan sa San Vicente. Bakit bukas pa, Gobernador? Ngayon lang pwede na. Dahil sa mga oras na ito, sinisiguro ko sa'yo, marami ng bangaw ang umiikot sa bangkay ni Lito Cordero. At ang bunso nilang anak, si Reden, abo kong ibibigay sa'yo. Mga kasama! Narinig niyo ang sinabi ni Gobernador! Si Bojack na bagong hepe! Bojack! 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 Sama Bojack! 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 Mabuhay si Bojack! Mabuhay si Bojack! Lando! Lando! Bojack! 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 Si Reden! Sinasabi ko na nga ba't papasok siya sa pitag natin. Tayo na! Sir, buti dumating kayo. Tabi kayo!
Boljak, ano nangyari? Si Reden! Ang bunso ng mga kordero! Humahabol! Talagang hayop yan. May sa demonyong Reden na yan. Kailangan malaman ito ni Papa. Magsikalat kayo! Doon kayo! Kayo, doon! Papa, pumalpak si Boljak. Umiksena si Reden. Papunta na rito. Iho de puta! Nag-iisang sipunin, hindi pa nila nakaya. Tayo na! Ano, bunso? Tapos na ang alatsamba mo! Walang demo-demonyo sa mga gibara! Magsama-sama kayo na lahi nyo sa impyerno! Hindi, Alex. Ang mga lahi niyo ang magmamano sa ninong yung si Satanas.